At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng hipagawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bangkita. Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakamay. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, ay inyong pong makakasama sa isang buong oras naman po ng ating pag-aaralan dito sa ating munting ministry, ang Ayon sa Nasusulat Ministry. Kamusta po kayo, mga kapatid at aming mga kaibigan? Kayo po ay laging nasa aming dalangin na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. So pinupuri po natin at tinuluwalhati natin ang ating Panginoon sa kanyang ginawa sa ating buhay ngayong araw na ito ng linggo, mga kaibigan. Tayo po ay medyo na late ng 30 minuto dahil sa ating technical. No, ayaw tayong pahintulutan ng Facebook na tayo ay mag-Facebook Live. No? So, ginawan po muna natin ang pamamaraan. Ano po, para maipahatid po sa inyo ang pabalita ng ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula, mga kapatid, mga kaibigan, ating pong pinasasalamatan, higit sa lahat, syempre, ang ating Panginoon na nagkaroon muli tayo ng oras sa ating ministry. No? Matagal na po nating hinahangad na palagyan po tayong magla-live dito sa ating page. Pero dahil po sa kadahilan ng abala tayo sa mga ating mga ginagawa, ay hindi po tayo makapag-live. No? So panalangin po ninyo ang ating tuloy-tuloy po na pag-broadcast dito po sa ating page. No? At kayo din, mga kapatid, pinapasalamatan natin ang ating buong kapatiran sa Unit 7, Pagray, Antipolo, Rizal, diyan po sa ating iglesia na ating pinaglingkuran itong nakaraang Sabat. Kasama natin si Brother Felix Amoncio na ating partner dito po sa pag-awit. No? Siya po yung naghahandog ng awit sa ating mga pagdalaw, pagbisita at pag-speaker po dito po sa loob ng Metro Manila. So, kamusta po kayo at dalangin namin na na-miss nyo po kami. Gaya po ng aking nararamdaman, kayo rin po ay aking na-miss at thank you so much sa mga bago nating followers dito po sa page. Well appreciated po ng inyong pong malitalingkod, ang inyong pong suporta sa ating ministry. So, kung bago po kayo sa ating ministry, mga kapatid, tayo po ay nakaka-45 episodes na mula nung ating itinatag last year itong ating munting ministry na ito. So yun po, no? Maraming salamat po tayo umabot sa ganitong pagkakataon, no? So ngayon, meron po tayong topic na pag-uusapan kung ang Holy Spirit ba ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan, no? Isang impluensya o isang kapangyarihan lamang ang Holy Spirit na ito, no? So, ano kasi ito, mga kapatid, ay minsan ay controversial. Masasabi natin, ika nga sa panahon, mayroong mga bumabatikos dito sa doktrinang ito, no? So, pero bago po tayo magsimula, tayo po ay mapagkumbabang manalangin sa ating Panginoon at tumingin ng gabay sa kanyang karunungan na nagmumula sa langit, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos tayo makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa at may-ari na ay mga buhay. Panginoon, purihin ka luwalhatiin sapagkat ang lahat ng karunungan po ay nasa iyo, Panginoon, at sa aming gagawing pag-aaral na mga Panginoon, buksan mo po na
ang aming puso't isipan upang sa gayon maunawa po namin, Panginoon, ang katotohanan po ng turo ng Biblia na siyang aming dapat pong sampalatayanan. Panginoon, sa aming patuloy na paglapit sa iyo ay dinadalangin na Panginoon, nabigyan mo po kami ng mapagpubabang puso at gayon din ng pagpapala at ng pagkakaunawa, Panginoon, sa mga bagay-bagay na aming pag-aaralan upang sa gayon magamit namin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at gayon din ay aming masampalatayan, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagparito. Dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong pong malitang lingkod na gagamitin sa pag-aaral na ito ay inyong pong itago sa likuran ng inyong puso upang kayo lamang po ang marinig at makita ng aming mga manonood at taga-subaybay sa programa ito. Panginoon, dalangin po namin na aming natanggap na ang pagpapala mula sa iyo at karunungan nagbumula sa langit, gayon din ng Espiritu Santo na gagabay sa amin. Ito po ang aming sama-sama dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon, ng aming tagapagligtas. Amen. At so sa mga bagong tutok, welcome po muli sa ating maliit na channel. No? Maliit lang naman itong channel natin. No? Hindi pa po ito gaanong kasikatan, no? Itong channel natin. Anyway, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating programa na ito dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Dito ay tutukuyin natin kung ang Espiritu Santo ba ay tunay na Diyos. No? So kung isang puwersa lamang o isang kapangyarihan, batay po sa nasusulat dito po sa Biblia. Kaya nga po ang ating title, Ayon sa Nasusulat Ministry. No? So napakahalaga na ating makilala ang ating Panginoon sapagkat sabi sa ikalawang Tesalonica 1, talatang 8, no, ang sabi doon ay ang Diyos ay higanti sa mga hindi kumikilala sa Kanya. So napakahalaga pala na tayo ay kumilala sa tunay na Diyos. At kung tayo ay mapalapit sa tunay na Diyos, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya naman po, simulan po natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, no? Ang tanong natin, ano ba yung katangian ng Espiritu Santo upang masabi natin na siya nga ay isang persona? Ano ba yung salitang persona? No? Atin po liwanagin ito ayon po sa nakasulat dito po, mga kapatid, sa talata po ng Roma. Okay? Basahin po natin, no? Ito po sa Roma, sundan niyo po sa talata 15, 15, at versikulo 30. 15, 30, ganito sinasabi. Ngunit pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo'y magsikap na kasama ko at inyong pananalangin sa Diyos patungkol sa akin. So dito po yung maliwanag na may ipinamamanhik si Apostol Pablo sa iglesia na nasa Roma. Ano po ang sabi ng apostol sa mga sumasampalataya sa iglesia ng Roma? Dito po, mga kapatid, sumulat ng Apostol Pablo, ang sabi niya, no? Alang-alang sa Panginoon natin Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, sa madaling salita, pinakikilala sa atin ni Apostol Pablo na ang Espiritu Santo ay umiibig. No? Yan. Ang Espiritu Santo pala ay umiibig, mga kapatid. No? Yan, medyo na-interrupt lang po tayo at tinitignan po natin yung electric fan, kung naririnig niyo po ba, paki-comment lang diyan sa ating comment box, no? So, pinakikilala sa atin ng Biblia na ang Espiritu Santo ay umiibig, no? Gaya din ng ating Panginoong Hesukristo. Atin po basahin ang isa pong talata
no, bilang pagkukumpara po sa katangian na mayroon ng Panginoon Kristo. Dito po sa Juan, sa talatang 15, sa versikulo 9, ganito ang sinasabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman, gayon din naman iniibig ko kayo at magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na alam po natin na isa pong persona ng kadyusan, no? Ang ikalawang persona ng kadyusan, no? So hindi naman ho itatanggi ng sino man na ang ating Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat ay isang persona, no? So hindi naman po itatanggihan ng ating mga kaibigan, no? Na nakakaunawa ng ating pinag-aaralan ngayong gabing ito, no? So, talakayin pa natin, ano? So dito, mapapansin natin sa madaling salita, no, na ang Espiritu Santo ay tunay na persona ng kadyusan na tulad ng Panginoong Jesucristo, no? At ito'y may isipan na nagpapatotoo, no? So hindi lang pag-ibig kundi may isipan din siya na siya'y nagpapatotoo in behalf sa ating mga Kristiyano, no? So saan po natin mababasa ito? Dito po sa talata naman po ng Roma, talatang 8, no? Talatang 8, Roma, talatang 8, kapitulo 8, versikulo 16, ganito po ang ating mababasa. At ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng aking Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Dito pala, ang Espiritu Santo nagpapatotoo o siya ay isang witness. No? Kapag isang witness, ito po ay nagsasalita. No? Nagpapatotoo siya, siya ay nagkakaroon ng testimonya para sa atin. No? Yan po ang sabi ng talata. Ano pa po? No? Bukod sa umiibig, nagtitestimonya, ano pa po ang katangian ng Holy Spirit? No? Siya po ay namimighati. Siya po ay namimighati. Ano ba ibig sabihin na namimighati? Atin pong basahin dito po sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 30, ganito sabi, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo ay tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Dito po mga kapatid ay mayroong binabanggit na pamimighati. Ang pamimighati po ay isa pong emosyon ng tao kung saan ikinakapit po siya sa Espiritu Santo. Sa madaling salita, siya po ay mayroong emosyon na gaya din naman sa ating Panginoon Kristo na siya'y nalulungkot. No? Gayun din, ito sabi, siya ay maaari siyang alipustahin. No? Grabe, kanina namimighati, ngayon alipustahin na. Basahin po natin ang talata ng Biblia dito po sa Hebreo sa Gis, no? Hebreo Gis 29, ganito po sabi. Hebreo Gis 29, ganito po sabi. Gaano pa kaya higit na parusa na akala ninyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurat sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. So yan So pwedeng maalipusta ang Espiritu Santo ayon po sa talata. Sa madaling salita, talaga naman hindi siya isang kapangyarihan lamang o hindi siya isang hangin na gaya na sinasabi ng iba, no? At dito, ano pa ang karagdagan natin, no? Sabi dito, ano-ano pa ang gawain ng Espiritu Santo
na nagpapatunay sa atin na ang Espiritu Santo talaga ay ikatlong persona ng ating Panginoon, no? So ano-ano pa ating pong basahin dito po sa kanina po ay Roma 8:30, ibababa lang po natin ng 26. Ganito po ang ating mababasa sa Roma talatang 8, versikulo 26. Ganito po ating mabasa. At gayon din naman, ang Espiritu na tumutulong. Nakita po ninyo? Tumutulong siya sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin naman ang namamagitan dahil sa atin sa mga hibik na hindi maisasaysay ng pananalita. Sa madaling salita, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo pagka tayo hindi marunong manalangin, siya ang nananalangin para sa atin, no? So ganun po kadali po intindihin ito na siya po ay mayroong action, meron po siyang feeling, no? Kaya nasasabi natin na ito pong espiritu na ating pinag-uusapan, ito po ay kabahagi ng ating kadyusan, no? So, hindi magagawa ng hangin ang mga ganitong bagay, no? Yung mamagitan at yung manalangin. Kaya nakatitiyak talaga tayo na ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng kadyusan. Ngayon, ang Espiritu Santo din naman ay kumakasi sa mga propeta. No, ating pong basahin dito po sa ikalawang Pedro. Tignan niyo po, no? Siya yung gumagabay sa mga propeta. Ikalawang Pedro 2:1, talatang 21. Ganito sabi, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang pula kailanman, kundi ang mga tao na nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo pala, siya pala yung nasa likuran o siya yung nagdidikta sa propeta kung ano man ang kanyang isulat o ano man ang kanyang sasabihin noon sa kanyang minimisyonan. Halimbawa, si Propeta Moses, no? Si Propeta Daniel, no? At iba pang mga propeta, no? Ang propeta pala ay hindi makapagsasalita sa ganang sarili kung hindi kinasihan ng Espiritu Santo, no? So gabay pala ang Espiritu Santo para sa mga propeta, no? Ano pa? Sabi dito, mga kapatid, no? Ay ang Espiritu Santo din, mga kapatid, ay siyang tagapagtanggol natin, no? Siya ititawag nating advocate, no? Advocate, parakletos, no? At sinusumbatan niya ang ating kasalanan. Basahin po natin ang Juan, talata po 16. Juan 16, talatang 8. Ganito ang ating mababasa. At siya, pagparito niya, sinong siya? Mapapansin niyo po, yung salitang siya ay pronoun po ito na tumutukoy sa person. No, this is a personal pronoun. No? Pagka sinabi po natin pronoun, ito po ay tumutukoy sa isang tao, sa isang bagay na siyang kumakatawan dito sa pandiwang ito. Sino yung siya? Siya, yung Espiritu Santo, ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Iyon naman po pala ang gawain ng Espiritu Santo, no? So sinusumbatan niya. So kung hindi ito persona at talagang kapangyarihan o hangin lamang ang Espiritu Santo, hindi nito magagawa ang mga ganitong bagay, mga kaibigan, no? So siya'y pumapatnubay din sa katotohanan. John chapter 16, verse 13, atin pong basahin. John chapter 16, verse 13. No? Gayon man, siya, ulitin po natin yung pronoun po ulit ay nandito, pansinin niyo po, siya ang Espiritu
ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya nagsasalita. O tignan po ninyo, nagsasalita pa, no? Na mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay sa kanya narinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisi dating, no? Sa madaling salita, no? Isipin po ninyo, ang banal na Espiritu Santo ay hindi lamang nagsasalita, kundi po siya po ay may ipinahahayag. Kung ito po ay isa lamang persona o kung ito po ay isang puwersa lamang, hindi po ito makapagsasalita. Sa madaling salita, ito po ay persona ng kadyusan. No? Siya po ay may pagkilos na ginagawa. No? So hindi po makatwira na sabihin na tila ba hangin lang, impluensya o puwersa ang isang bagay o isang entity, isang individual being, no? Being po siya, no? Siya po ay nasa realidad na may ginagawa, may action, may kaisipan, no? Katulad ng ating pinag-aaralan. Ngayon, ano pa po ang bagay na ating napansin sa ating pag-aaral, no? Hinihikayat niya, no? Meron siya mapanghikayat, no? Na kumbaga parang siya ay nagkukonvict sa ating mga kasalanan, ika nga, no? So, sino ba itong Espiritu Santo na ating binabanggit? Kasi sabi nga natin, minsan, hindi lamang yung mga anti-Trinitarian ang ating nababangga sa social media, no? Kundi yung mga oneness din, no? So, ano ba itong mga oneness Pentecostalism? Ito po yung mga naniniwala na ang Espiritu Santo, siya rin yung Ama at siya rin yung Anak. Na tinabaga, isa lamang ang persona ng kadyusan. Hindi po ganun ang itinuturo po ng Biblia sa atin, no? Ito po ay maling pagbasa at pag-unawa sa nilalaman po ng banal na kasulatan, no? So, bago po tayo magpatuloy, i-check po natin ang ating comment box kung meron po kayong mga questions at sasagutin po natin yan mamaya po pagkatapos ng ating pag-aaral, no? So, tingnan po natin yung comment box kung mayroon mga nagko-comment dito. Tingnan natin si Brother Ramil. Ayan, si Brother Ramil Castor. Ayan. Good evening, Brother Denmar. Ayan. So, good evening po sa ating manonood, no? Paki-share po ang ating live dahil po napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. No, kasi minsan nalilip over po ang Holy Spirit. Minsan po kasi ang Ama at saka yung Anak lang ang ating napag-uusapan mostly, no? So, atin po share yung ating live, no? Ngayon po, sino ba itong Holy Spirit? Siya ba ay ibang persona compare sa Ama at sa Anak? Ganito po ang ating mabasa sa Marcos 12, Mateo 12, 31 hanggang 32. Ganito po sabi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay pinapatawad sa mga tao. Tatapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi pinagpapatawad. At anumang magsalita ng isang salita na laban sa anak ng tao ay pinagpatawad sa kanya. Tatapwat ang sino magsalita laban sa Espiritu ay hindi pinatatawad sa kanya kahit sa sanglibutan o maging sa darating. So pinatutunayan po ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ang isang Spirit na ang Espiritu Santo ay tunay nga ikatlong persona ng kadyusan sapagkat tanging Diyos lamang ang makapagpapatawad po ng kasalanan. No? Sa madaling salita, yung kapag tayo nagkakasala sa Holy Spirit, no, tayo'y patatawarin niya. No? So nabasa po natin siya dito, no, sa talatang ito. Ngayon, ang Espiritu Santo ba ay may mga katangian din kung ikukumpara natin sa Ama at sa Anak. No? Ito naman yung ating pinag-uusapan, no?
Ito po ating mababasa sa Efeso, sa 6, talatang 18, ganito po ating mabasa, no? Na nagsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So sinasabi ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, na tayo anya'y manalangin sa Espiritu Santo. Lumalabas, kung ito po ay puwersa lamang, hindi po tayo uutusan ng Apostol Pablo na manalangin sa Espiritu Santo. No? Doon lang lamang tayo mananalangin sa ating Panginoon. Sa madaling salita, ang Espiritu Santo nga talaga ay isang persona ng Kadyusan o ikatlong persona ng Kadyusan. Ito po ay malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. No? Ayan po, malinaw po yan, mga kapatid. Kaya dito, ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay manlilikha. Kasama nga siya ng Ama. Kaya sabi doon sa Genesis 1:26, no? Genesis 1:26, likhain natin ang tao ayon sa kanyang, ayon sa ating larawan. Yung atin, yung salitang atin, ay nagpapatunay po, mga kapatid, na hindi lamang nag-iisa ang persona ng Kadyusan na gumagawa bilang manlilikha. No, pansinin po ninyo, dito po sa Genesis 1:1 hanggang 2, na binabanggit ang Espiritu Santo, no? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyot, walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Sa madaling salita, naroon na po ang Espiritu Santo. No? Naroon na po ang Espiritu Santo sa panahon ng paglalang. No? So, maliwanag po yun, no? Na hindi lamang yung anak ang kasama sa paglalang, kundi maging yung Espiritu Santo ay kasama rin ng Ama sa paglalang. No? Ano pa po ang ating mababasa? Puntahan po natin ang talata po ng Job. Dito po sa Job 34, talata 33, talata 4. Yan, 33, talata 4. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. Maliwanag po, letra por letra. No? Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Maliwanag po yan, no? Na naglalalang ang Espiritu Santo. Ito po ay hindi matatanggihan sapagkat ito po ay nakasulat po sa banal na kasulatan, no? Na ang Espiritu Santo ay siyang naglalang sa lingkod niyang si Job, no? Ano pa? Ang Espiritu Santo ay Panginoon. Basahin po natin dito po sa 2 Korinto sa 2 Korinto 3:17 hanggang 18. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. O yan sa madaling salita, talaga naman, mga kapatid nabasa po natin. Ano po ang sabi dito? Natapwat tayong lahat ay walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kalwalatian ng Panginoon. Ay nakatago tayo sa gayon din larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya na mula sa Panginoon na Espiritu. Maliwanag ho sa talatang ito ng Biblia
na ang Espiritu Santo ay tinawag na Panginoon. Kaya ho, kung isa lamang itong puwersa o isa lamang itong kapangyarihan, hindi ho ito tatawagin Panginoon. No? Ganun ho kaliwanag ay tinuturo ng Biblia sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Ano pa ang katangian ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo din ay manunubos, redeemer. No? Saan po natin ito mababasa? Dito po sa talata po ng Tito, talata kapitulo 3, versikulo 5. Ganito po ating mabasa. Na hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas sa iyo. Yung salitang kanya, pronoun po ito. May pinagtutukuyan po itong persona, yung kanya. No? Ituloy po natin yung basa. Na kanyang kaawaan ay kanya niligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Maliwanag ko yung tinutukoy, yung nagligtas, yung salitang kanyang iniligtas tayo, ang tinutukoy po dito ay yung Espiritu Santo. Yun naman po pala ang manunubos, no? Hindi lamang ang Ama, hindi lamang ang Anak, kundi kayo din naman ang Espiritu Santo ay manunubos ayon po sa banal na kasulatan. No? Ano pa ang katangian ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay makapangyarihan sa lahat. Mababasa po natin dito po sa talata po ng Roma, talatang 15, Roma, talatang 15, versikulo 13. Ganito ho sabi, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ho sinabi kapangyarihan na Espiritu Santo. Ang bagit, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maliwanag ho ang sabi ng Biblia. Ang Espiritu Santo, magiging redundant po kung ito'y kapangyarihan, ay siya pang may kapangyarihan. No? Kaya po talaga tayo nakatitiyak talaga na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. No? Ano pa po? No? Talata po ng Efeso. No? Sa aklat po ng Efeso, sa versikulo 3, Efeso, versikulo 3, talatang 15, ganito po ating mababasa. No? Na sa Kanya, tayo'y kumukuha ng pangalan. Ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kanyang kayamanan, sa kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. No? Yan po, maliwanag po, no? Sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ulitin natin yung ginamit ng, hindi po na. No? Pagka kasi, naiiba ho kasi yung context kapag kaiba ho ang grammar. No? Katulad po yung binabanggit na sa pamamagitan na na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nababago ho eh. Ang ginamit po ay ng, ibig sabihin ito po ay pumapatungkol sa isang kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu Santo. Sa ating pagbasa, wag po nating kakalimutan ang grammar. No, napakahalaga po na ating pong isaalang-alang ang gramatika o pagbabaybay sa Tagalog, no, yung pagbabaybay sa mga talata po ng Biblia, no? Yan po. Ngayon, no, ano pa po ang katangian ng Holy Spirit
na dapat po nating malaman, no? Ang Holy Spirit ay nasa lahat din ng dako, mga kapatid, no? Siya ay nasa lahat ng dako, alam niya rin ang lahat ng mga bagay, no? Ating basahin, unang Korinto, unang Korinto 2, talatan 10 hanggang 11, sabi, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay na mga malalalim na mga bagay ng Diyos. No? Sa madaling salita, nalalaman po ng Espiritu Santo ang lahat ng mga bagay. No, gayon din po, ang Espiritu Santo ay walang hanggan. No? Siya po'y walang hanggan. No? Ayon po dito sa Hebreo, basahin po natin, Hebreo 1, Hebreo 9, no? Hebreo 9, ito po ang sabi sa Hebreo 9, mga kapatid, no? Hebreo 9, 1 hanggang 4, ganito ho sabi. 1 hanggang 4, no? Ang sabi dito, gaano pa kaya ang Espiritu Santo, yan tandaan ninyo, ang usapin dito ay ang Espiritu Santo, no? So may tanong si Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, no? Na ating dapat mapansin, mga kapatid, no? Yan. At basahin po natin, tuloy po natin ang basa, no? Ito po sabi ni, teka, nawala yung aking Bible, wait lang po, Okay. Sabi mo dito, gaano pa kaya ang dugo ni Jesucristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis ay maglilinis ng inyong mga budhi sa gawang patay upang mga lingkod sa Diyos na buhay. So maliwanag po na ang Espiritu Santo ay walang hanggan, gaya po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At syempre, hindi po natin malilimutan ng Espiritu Santo po ay gaya rin po ng Ama at ng Anak na sinasamba. Ganito po ating mababasa sa Juan talatang 4, versikulo 24. Ganito po ating mababasa. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dito po mga kapatid, mga kaibigan, maliwanag na ang Espiritu Santo ay sinasambay. No further explanations needed po, mga kaibigan. No? So, ito po ang katotohanan ng Biblia na siyang ating sinasampalatayan. No? At syempre, may mga taong pong mga pilosopo na magtatanong, saan naman po natin mababasa na ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng kadyusan, no? Mayroon po kasi mga nag-aargumento sa mga dialogues na ganon, mga kapatid, no? So saan po natin siya mababasa na ang Espiritu Santo ay ikatlong persona, no? Lagi po siyang binabanggit. Pagka binasa po natin yung Juan 15 talatang 26, pansinin po ninyo, no? Juan 15, 26. Ganito po ating mabasa. Datapwat pagparito ng mga aliw na siyang susuguin sa inyo ng Ama, sa mga tuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ilan po nagsasalita diyan? Ang Panginoong Kristo na patututuhanan ng Espiritu Santo, yung Ama na pinanggalingan ng Espiritu, at yung Espiritu Santo na ipadadala o isusugo ng Ama. No? So siya po ay ikatlong persona ng kadyusan. No? Ano pa? Doon sa bautismo ng ating Panginoon. No? So bumaba ang Espiritu Santo,
Doon po sa Mateo 3:16-17, bumaba po ang Espiritu Santo doon po sa Ilog Jordan sa panahon ng bautismo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Juan Bautista. No? Ngayon, mayroon bang binabanggit din ang mga apostol patungkol sa Espiritu Santo bilang ikatlong persona ng kadyusan, no? Marami po ito, no? Ilista nyo na lamang po, no? Dito po sa aklat po ng Gawa 10:28, ikalawang Korinto 13:13 hanggang 14, no? Ano pa? Gawa 2:32 hanggang 33, Judas Tadeo 1:20 hanggang 21, at unang Pedro 1:1 hanggang 2. No? Kung maaari ay ilista ninyo at inyo pong basahin po sa inyong Biblia sapagkat napakarami po nung ating babasahin sa Biblia kung ating pong ipapakita pa yan dito sa ating programa. No? Ngayon, malinaw po ang katotohanan yung pinahahayag sa atin ng Biblia, no? So ang Espiritu Santo ba ay gumagawang kasang-ayon ng Ama at ng Anak? Opo, no? Gaya po sa ating pinag-aralan, ang Espiritu Santo ay kasang-ayon na gumagawa ng Ama at saka ng Anak. Kaya nga po tinawag itong Trinity, nagkakaisa, no? Sabi ng ating fundamental beliefs, no? Yung ating pananampalataya, no? Mayroong iisang Diyos, no? Pagkakaisa ng tatlong magkakasamang walang hanggang persona ng iisang Diyos, no? Pantay-pantay, walang nagkakaungusan, at parehong mga walang hanggan. So, maliwanag po yun, ha? Doon po sa ating pag-aaral po ng banal na kasulatan ngayong gabi ito. No? Ano pa sabi? So naniniwala din ba ang mga pioneers natin sa Adventist na ang Holy Spirit ay tunay na Diyos? Ito po napakahalaga. Sapagkat napakarami pong offshoot sa ating panahon na nagsasabi na ang Holy Spirit daw ay hindi kabahagi ng tinatawag nating one being, no? Na ito ay sinasabi nila na nire-reject niya maging ni Ellen White na ang Holy Spirit niya ay di umano ay hindi kabilang sa kadyusan. Ano po ang ating mababasa sa sulat ng mga pioneers? Ganito po ang sabi dito po sa Christian Loyalty Medical Mission, March 27, 1907, no? And sabi po dito, basahin po natin. Ito po ay inakdaan, no? Inakdaan ni A.T. Jones, no? Kung kilala nyo si A.T. Jones, yung kasama ni Waggoner noong 1888, no? Sabi dito ni Jones, no? The Holy Spirit is not an influence or an impression, nor peace, nor joy, nor anything. The Holy Spirit is a person, eternally a divine person. So kung titignan natin yung mga sumusunod na sanggunian katulad kay James White dito sa Preach the Word, Review and Herald, December 1855, no? At yung letter for Brother White, Daystar, January 24, 1846, page 25, no? At yung kay Joseph Bates na the opening heavens, no? And the connected view of the testimony of the prophecy, the prophets and the apostles concerning the sabi diyan, compared with the astronomical observations of the present future location of the New Jerusalem, the parallel of God, no?
Ayan, na inilimbag po noong 1846 naman, no? Ayan po si Joseph Bates, si James White, si A.T. Jones, no? Ayan po ay mga pioneers po natin kasama ni Ellen White. No, yung mga binanggit po natin mga sanggunian at mga referensya, mayroon po tayo niyan at ating po pwede pong pag-aralan sa ating susunod na panahon. No? Sapagkat meron lamang po tayong isang oras sa slot sa ating pong programa. No? Babalikan po natin yan, wag po kayong mag-alala. At si Ellen White ba, naniniwala na ang Holy Spirit ay tunay na Diyos? Ganito po ating mababasa sa sulat ni Ellen White, dito po sa Review and Herald, page 616 and 617, sinasite niya po rin yung manuscript 20 noong 1906. Ganito ang sabi ni Ellen White. The Holy Spirit is a person, for He beareth witness with our spirits that we are the children of God. The Holy Spirit has a personality, else He could not bear witness to our spirits and with our spirits that we are the children of God. So He must also be a divine person. Also, He could not search the secrets which He hidden in the mind of God. According yan kay Ellen White, gayon din sa dito sa Special Testimonies, Series A, number 10, page 37. No? Sabi dito, the prince of the power of evil can be held in check by the tower of God to the third person of the Godhead, the Holy Spirit. No? So maliwanag do para kay Ellen White, ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng Godhead. No? So madaling salita, dapat pong tanggapin ng mga kaibigan nating mga offshoots, no, na ang mga pioneers at si Ellen White ay naniniwala na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. Hindi lamang po ayon sa Biblia, kundi maging din po sa mga sulat ng ating mga pioneers at ng ating propeta na si Ellen White. No? So, dito pa sa The Desire of Ages naman, noong 1898, page 671, ganito po sabi, sin could be resisted and overcomes only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but of fullness of divine power. It is the Spirit that makes effectual what has been wrought out by the world's Redeemer. So ayan, ayon po kay Ellen White sa Desire of Ages, ang Holy Spirit ay tinatawag niyang third person of the Godhead. No? Ngayon din po mga kapatid sa iba pang mga sulat ni Ellen White. Kaya naman yung doktrina mga kapatid patungkol sa Espiritu Santo bilang ikatlong persona ay aral na po yan mula sa banal na kasulatan at sa tinatanggap ng ating iglesia at ipinapahayag ito matapos na maging malinaw sa atin ang pagkakilala ng Espiritu Santo na ang mga tunay na mag-aaral ng Biblia hindi maaaring itanggi ang katotohanan ito sa ating kapanahunan, no? Ito ay tinatawag nating present truth, no? Yung pagkaalam, sapagkat ito'y napakahalaga sa ating panahon na malaman kung ating babalikan yung 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 na paghihigantihan ng Diyos ang mga hindi kumikilala sa Kanya. So maliwanag po sa sikat pa ng araw na ang Espiritu Santo mula sa Biblia hanggang sa mga referensya ng ating pioneers sa Ellen White, siya nawa, ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng Diyos, tunay na Diyos, no? Na gaya ng Ama at ng Anak, kasama niya mula pa noon na siyang dapat nating sampalatayan. No? So yun po, mga kapatid, ang katotohanan na sa dapat nating ipangaral, lalo-lalo na sa mga non-Trinitarian at sa mga
offshoot na ating mga kakilala na tumatanggi talaga at pinatitigas ang puso sa mga bagay na ito na ating mga pinag-aralan ngayong gabi. No? So, nawa kayo ay pinagpala sa ating naging pag-aaral. Kaya, kung mayroon po kayo katanungan, maaari niyo pong iwanan po yan sa comment box or sa comment section. Atin pong dadako po tayo or atin pong pupuntahan na yung inyong mga komento o mayroon man po mga kapatid, well appreciated po yan sa inyong pong malita lingkod dito po sa ating munting ministry na inyong pong sinusuportahan. No? Atin po basahin kung mayroon pong mga recent comments. No? Ang sabi dito ni Green Gret, no? Paano babasahin yung pangalan mo, no? Ang sabi ni Green Gret, kung basahin natin, no? May binabanggit sa Biblia na Diyos ang Ama. Meron din talata na Diyos ang Anak. Tanong po, bakit walang direkta na binabanggit na Diyos ang Espiritu Santo? Okay. Maganda po yung katanungan po ninyo, no? So, meron po tayong sagot dito po sa ating binasa kanina, no? Pansinin po ninyo, ito po, no? Pansinin po ninyo yung binasa po natin kanina, dito po sa kapitulo po ng Juan, no? Kapitulo ng Juan, 4, sundan niyo po yung aking babasahin, no? Green, no? Kapatid na Green. Dito po sa Kapitulo 4, okay, versikulo 24, ganito ho sinasabi ng Biblia, no? 24. Yeah. Basahin po natin yung sinasabi po ng Biblia, no? Ito. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kinakailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa madaling salita, ang sabi, ang Diyos ay Espiritu. Maliwanag naman po yun eh. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Ngayon, kung maghahanap po tayo ng direkta, no, wala naman po sinabi ang Panginoong Jesus na ako ay Diyos. Wala po siya sinabi. No, gayon din naman mga kapatid na kung maghahanap kayo ng letra por letra, alam naman po natin ang pag-aaral ng Biblia ay hindi po letra por letra. No? Tayo po ay nag-aaral sa pamamaraan na itinuro po sa atin ng banal na Espiritu, gaya ho ng mga sumusunod, no? Basahin po natin yung Gawa 5, talatang 3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Gawa 5, talatang 3 hanggang 4. Datapwat sinabi ni Pedro sa kanya, bakit pinuspos si Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng isang halaga ng lupa? So dito, papapansin ko po sa iyo, kapatid na Green, na ang pinatutungkulan ni Apostol Pedro ay ang Espiritu Santo. Kapitulo 5, nang yaoy nanatili pa, hindi ba yaoy nanatili iyong sarili at iyong pinagbilihin na hindi taga nasa iyo ang kapangyarihan. Ano ba't wala mga bagay na ito ay iyong nasa puso, hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. No? Kanina po binabanggit ni Apostol Pedro na ito pa lang si Ananias ay nagsinungaling sa Diyos. Ngayon, sa pagdating sa talatang 5, ang pinagsisinungalingan ni Ananias ay ang Espiritu Santo, di ba? So maliwanag na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos, no? Yun po ang ating tugon po sa inyo, kapatid na Green, no? Ang ating paksa kasi ay hindi po dahil may mabasa, kailangan may mabasa. Aminado naman tayo na wala tayong mababasang Trinity sa Bible. Pero yung konsepto ay nandito sa Biblia na siyang ating pong pinag-aaralan. No? Tanda po natin ang pag-aaral ay hindi letra por letra, kundi na doon po sa konteksto at naroon din po sa kung ano ang ipinaliliwanag sa atin o
ipinahahayag sa atin ng Biblia. Hindi po natin siya iniuunawa sa ating sariling pag-iisip, kundi doon sa kung paano siya unawain ng banal na kasulatan. No? Marami pong salamat sa iyong katanungan, kapatid na Green. No? So, ayan, tignan po natin kung mayroon pang katanungan yung ating kapatid. No? Wala na. Okay. So, wala na po kayong katanungan, mga kapatid. So, tayo po ay dadako na sa ating konklusyon sa madaling salita. No? Ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. No? At ipopromote po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na sa susunod po na Sabat, nariyan po tayo sa Angono, Rizal, SDA Church. Kita-kits po tayo dyan, mga kapatid, sa Angono, Rizal, Seventh-day Adventist Church na ngayong Sabat, June 14, no? Ikalawang Sabat ng buwan na ito, mga kapatid at mga kaibigan. So muli po, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay nagpapasalamat po sa inyong walang hanggang at walang sawang pagsuporta sa ating munting ministry programa na ayon sa nasusulat ministry. So, purihin at luwalhatiin natin ang Panginoon sa ating pangwakas na panalangin. Ayo po ay aking inanyayahan, mga kapatid, na tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon at tingin ang kanyang pagpapala sa ating pagwawakas ng ating programa. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong napag-aralan ngayong gabing ito. Nawa, Panginoon, ay kayo po ay naitaas at naitanghal sa aming ginawang pag-aaral. Nawa, Panginoon, itong mga bagay na ito na umabot po, Panginoon, kung saan man dako, ay inyo pong pagpalumputin ang mga puso at mga isipan ng nakapakinig at pagkakumbabain kami, Panginoon, at tanggapin ang katotohanan ito na itinuturo po ninyo sa pamagitan ng banal na kasulatan. Nawa, Panginoon, hipuin mo po nawa ang kanilang mga damdamin upang sila'y sumunod, Panginoon, sa katotohanan itinuturo po ng banal na kasulatan at siyempre kayo din, Panginoon, sa pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Panginoon, dalangin ko po na patuloy po gamitin ninyong instrumento ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ang programang ito at ministeryong ito na para sa iyo ang ayon sa nasusulat ministry. Nawa, Panginoon, mapagpala at pagpalain po ninyo ang mga makapanood at makapakikinig pa ng mga programa na aking inihahayag, Panginoon, na bilang inyong instrumento sa inyong pangangaral, Panginoon, ay dalangin ko rin po, Panginoon, na ako po ay inyong pundagdagan pa po ng pananampalataya at gayon din, Panginoon, ay gayon din, Panginoon, ang amin na pag-aralan, Panginoon, ay tumatakbo sa aming puso't isipan upang sa kayong, Panginoon, hindi po namin mabitawan ang aming kahalalan sa iyo. Ito po ang aming sama-sama dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming nagpagligtas sa amin. So, yun po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay muling umabot na naman sa isang oras na ating pag-uusap dito po sa ating ministry na ayon sa nasusulat ministry. Muli po, mga kapatid, patuloy po kayo sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas na panahon. Kaya naman, kapatid at kaibigan, humanda na tayo sapagkat si Kristo na ating Panginoon ay parating na upang iligtas tayo mula sa kaguluhan ng sanlibutan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Ayon sa Nasusulat Ministry.
At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng hipagawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at iba't Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom sa makinig siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakabal.